Okay guys, so ngayon papakita ko naman sa inyo yung isa sa pinakamabilis na pwede kong kainin or pagka tinatamad ako kumain na masarap na pwede kong gawin kaagad ng mabilisan ng walang luto-luto, halo-halo lang. Ito yon. So, kung papansinin nyo rin sa diet ko, wala akong cheat meal kasi hindi ko naman kailangan ng cheat meal kasi masasarap yung kinakain ko. Pero healthy, di ba? Kagaya nito, healthy naman to, di ba? So, una sa lahat, kailangan natin sesame oil, Kikoman, kanin na sobrang init, kailangan mainit na mainit para mas masarap. Tapos kimchi, tuna sashimi, garlic chives, onion leeks. Ito, wala yan, hindi kasali yan. So, para yan sa ito yung source ng meat ko na ginagamit ko, chuck eye steak siya. Ito yung ginagamit ko pang nilaga ko kasi mamayang gabi, nilaga naman tayo. So, wasabi din pala. So, una kong gagawin, lalagay ko tong sashimi sa container, sa Tupperware. Yan. Lagay natin. Hiwain nyo sa maliliit yung sashimi. So, minsan nakikilawin din ako. Pero, ito yung trip ko ngayon. Tapos, sesame oil. So, tansya lang to. So, sa tagal ko nang ginagawa to na tsaka pa nagtatansya ako, sinusure ko na overestimated siya. So, wala naman tayong competition. So, kaya wasabi. Ito optional to. Ako mahilig ako sa wasabi. Gusto ko yung umuusok yung ilong ko. Lagyan natin ng Kikoman. So, nilagay nyo na lahat. Ang gagawin natin susunod is tatakpan natin. Takpan natin para humalo siya dun sa... So, dapat pala habang ginagawa natin to, nakapasok na tong kanin sa microwave kasi bahaw to eh. So, initin natin siya. Sakto yun, 2 minutes. Pagka nun, tapos na. So, ngayon, maghihintay tayo ng 2 minutes. So, make sure na nakahalo na. So, marami kayong pwedeng ilagay dito, guys. Sobrang dami nyo pwedeng ilagay dito. Kung ano yung mga trip nyo ilagay, lagyan nyo ng nori. Kung lagyan nyo ng nori, ako lalagyan ko pa siya ng fried garlic sa ibabaw after. So, pwede nyo lagyan ng nori or any na gusto nyo pang ilagay. Tapos, lalagyan ko pa siya ng chili garlic. Kung gusto niyo lagyan ng ng sriracha, pwede din. So, ito lang yung meron ako ngayon kaya ito lang ilalagay ko. So, tingin-tingin kayo sa kusina niyo kung ano yung mga gusto niyo pang ilagay, pwede niyo gawin yan para i-improve pa 'yon. Okay? Okay, so ready na yung kanin natin. Nausok na yung kanin natin. Ngayon, ang ginagawa ko naman sa kanin ko, lalagyan ko ng Maggi sabor or mas gusto ko yung yung Nor. Yung Nor mas gusto ko yun. Kaso wala na, naubusan na tayo nun eh. Lagyan ko nito. Lagyan muna natin to. So ito na yon. Pwede nyo rin lagyan ng sriracha kung trip nyo. O kung ano pa yung trip nyo panlasa na gusto nyo ilagay. Leeks. So kung ilan yung gusto nyo ilagay. Ito favorite ko to eh. Itong chives. Sobrang favorite ko to. Pinapasarap niya talaga yung pagkain. Tapos yung kimchi. Hindi. Ito muna. So estimated ko nasa 15 grams to. Sarap nito. Lagay natin yan. Tapos kimchi. Sobrang dali lang, di ba? Itong kimchi, napakababa ng calories nito, Brad. Sobrang baba ng calories nito. Tapos, gulay pa siya. Kaya winner siya. Tapos, itong fried bawang natin. Okay guys, so ito na yun.
Ayan. Yung ano ko, Enjoy. yung dinner ko. Ilaga, dito yung sabaw. Lalagay ko pa lang yung sabaw. Tapos ito, tapos na tayo. 500 yung kanina, medyo nabitin tayo. At pa tayo ng siguro mga 300 pa. Yan. Okay, good morning guys. Teka, check ko lang ako ulit. Okay, good morning guys. Alas 4. Tayo ulit pumunta sa gym. Tangina. Buntik na ako kanina. Sa tagal kong ginagawa to, kanina ako pinaka haging na akong makatulog kanina. So nag-alarm ako. Although maaga naman ako natulog, alas 10 ako natulog. Kaso haging na ako kanina, Brad. Muntik na ako kanina. Muntik na. So pagka-alarm, sabi ko, lagi ko kasing ginagawa. Bibilang muna ako 10 segundo bago ako bumangon. So yun, bilang ako 10 segundo. Tangina. Nakatulog ako ng konti. Segundo lang din naman yung tulog ko. Pero buti nagising ako. So, kailangan ko matuto doon. Hindi na ako magbibilang sa susunod. Babangon na talaga ako agad. Last na yon, hindi ko na uulitin yon. Dahil muntikan na tayo kanina doon. So, kung hindi ako nagising at nakatulog ako, sigurado sira yung buong araw ko. Kasi pangako ko nga sa sarili ko na hindi talaga akong magmimintis na magising ng alas 4. Kahit magkasakit ako, gigising pa rin ako ng alas 4. Basta importante, magising ako ng alas 4 sa itinakda kong sa oras na itinakda ko na magising ako ng alas 4. So non-negotiable yun. Walang excuses tuwing Monday to Friday, di ba? So Monday to Friday alas 4 yan, non-negotiable. Kailangan natin gawin. So kanina nga, delikado na yon. So hindi na natin uulitin yon. So matututo na tayo doon. So kailangan i-improve natin yon, di ba? Tapos napansin ko din na although dumagdag tong daily vlogs sa productivity ko, kaso itong paglalakad ko kasi malaking bagay ito sa akin. So habang naglalakad ako, nakikinig ako ng ebook. Tapos nagsi-self-reflect ako. So sobrang ganda ng nagagawa sa akin nun araw-araw. So pag ginagawa ko yon, yung utak ko buong araw, ang dami kong ideas, ang dami kong nagagawa. So dahil nga nung mga nakaraang araw, dahil sa vlog, dito sa daily vlog, ginagawa ko siya pa naglalakad ako. Kumbaga apektado rin yun. So gagawin ko pa rin tong daily vlog, pero kailangan ilipat ko siya ng oras. Siguro pag pauwi na lang yung paglalakad, wag siguro papunta. Kasi na-realize ko sobrang importante sa akin nung pakikinig ng ebook pa naglalakad papuntang gym. Ang laki nung effect niya sa akin pagka ginagawa ko yun. Kaya yun yung gagawin ko sa susunod. So kailangan matuto kayo sa mga pagkakamali nyo. Pag nagkamali kayo sa araw na to, wag nyo siyang i-take as failure. Gamitin nyo para mag-improve kayo kinabukasan, di ba? So wag kayong malungkot kung nag-fail kayo. Kung nag-fail kayo ngayon dun sa bagay na yun, kinabukasan nag-fail kayo ulit, okay lang. Pero dapat nandun yung intent nyo na trinay yung baguhin yung pagkakamali na yun, di ba? Kasi may mga bagay na sobrang tagal na natin, may mga pagkakamali na sobrang tagal na natin ginagawa.
sobrang nakadikit na siya sa atin na matagal na siyang, na mahirap siyang baguhin, di ba? So kung gaano, for example, kagaya ko, dati nagngangat-ngat ako ng kuko. So sobrang tagal na nun sa akin, simula pagkabata pa lang ako. So lagi sa akin sinasabi na nung lola ko na wag mo ngat-ngatin yung kuko mo. Ganyan. So hinahayaan ko lang, hindi ko inaano. So hanggang sa nag-decide na ako na wag ko na talagang ngat-ngatin yung kuko ko, na every time na-realize ko na unknowingly lagi na lang, minsan yung kamay ko nasa bibig ko na. So naging habit na siya, naging automatic na siya, di ba? So it will take time bago mo yung mabura. Kailangan talaga andun yung self-awareness mo, di ba? So pagdating din sa buhay, ganun din. So may mga ginagawa tayo na hindi natin namamalayan na talagang nakadikit na sa atin, na mahirap ng mabura, di ba? For example, kanina cellphone. Nakikinig ako ng ebook habang nag-aayos ako sa umaga. Nakikinig ako. Lagi kong nahahawakan yung cellphone ko. So ibig sabihin, yung attention span ko sa ginagawa ko umiikli ulit. So kaya iniisip ko, bakit kaya umiikli? Ano kaya yung ano ba yung nagbago? Ano ba yung nadagdag? So yun nga, ang nadagdag itong daily vlogs. So kailangan ko siyang iayos kung paano ko siya gagawin. So tingin ko yung pinakamaganda yung daily vlogs na lang. Hindi ko siya ilipat ko siya ng oras talaga, yun yung naisip ko eh. 'Di ba? Total gusto ko din na ang ginagawa ko naman to, hindi naman ako nagsasabi ng para ma-motivate kayo. So ginagawa ko lang to dahil pinapakita ko yung ginagawa ko. So ngayon kung ma-motivate kayo sa ginagawa ko, edi panalo, di ba? Kasi parang yun yung ayoko na ma-motivate kayo sa akin. Kasi although na ma-motivate din ako sa ibang tao, pero hindi ako nagre-rely doon. Hindi ko inaasa doon yung motivation ko. Hindi ko inaasa doon yung motivation ko kasi unreliable yun eh. Number one, hindi mo pwedeng iaasa yung motivation mo, yung kasiyahan mo sa ibang tao. So, alam ko na, sabi ko na sa mga iba kong vlog, may kakayahan kang gumawa ng sarili mong happiness. May kakayahan ka na gumawa ng sarili mong motivation. Kailangan mo lang gawin yung ginagawa ng taong nakaka-motivate sa'yo. Diba? So ngayon kung na-motivate ka sa akin, gawin mo yung ginagawa ko. Bigyan mo yung sarili mo ng tsansa. Gawin mo yung sarili mo ng tsansa. Bigyan mo yung sarili mo ng tsansa na magbago. Ngayon mamomotivate ka ngayon sa sarili mo na, kasi pag ginawa mo yung mga bagay na ayaw mo, kahit yung maliliit, nire-reinforce mo yung sarili mo. So ini-empower mo yung sarili mo. Ngayon pag hindi mo ginagawa yung mga bagay na hindi mo ginagawa, na kailangan mong gawin, hindi mo namamalayan, tinatanggalan mo yung sarili mo ng lakas. So dito na ako sa gym. Ayan, dito na tayo. Kamay lang ginamit ko kasi nga, yun nga. So that's it for this vlog. Sabayan nyo ako. At saka believe. 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 Believe.